Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, tinasa natin ang microphone. Magandang umaga po lahat ng mga Saint Peterians all over the Philippines. Magandang umaga po sa ating lahat. Sana isang napagandang Lunes dito po sa Balanga, Bataan. Napakaganda ng sikat ng araw at napakaganda ng umaga at napakaluwalhati na naging pahinga namin na kahapon. Salamat Panginoon sa pagpapalang binibigay mo sa amin sa araw-araw. Ngayon, mga kapatid, tayo po ay, kung tatawagin natin ngayon, ay nasa panahon ng Kwaresma. Diba? Ano ba yung Kwaresma? Ano bang ating naalaala sa panahon ng Kwaresma? Yan po ay panahon ng pagninilay-nilay. Panahon ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Panahon na tayong lahat ay nakikipag-usap sa ating Amang nasa langit. Although karamihan sa mga panahong ito, ang kanilang iniisip, saan kaya magandang magbakasyon? Okay ba na sa Panglao ako pumunta? Sa Boracay kaya? Sa Baguio na lang? O kaya mag-staycation na lang ako sa magandang hotel sa Metro Manila? So usually, yan ang ating iniisip kapag ganitong panahon. Hindi magnilay, kundi magbakasyon. Para magpahinga para sa lahat ng ating naging kaabalahan sa loob ng isang taon. So, brothers and sisters, bakit kaya ganyan? Unti-unti na tayong malayo sa ating pakikipag-usap sa ating Panginoon. Alam niyo, nung mga bata pa kami, pag ganitong mga mahal na araw, marami na mga rules. Yung ay mga lolo at lola, marami na silang gustong gawin. Marami ng mga bawal na gawin. Bawal maglakad ng mga mabibigat ang paa, bawal maglundagan, maraming mga bawal. Yung iba ay bordering down to superstition. Pero brothers and sisters, there's one thing na kailangan nating lahat sa ngayon, lalong-lalo na sa kalagayan ng ating bansa sa kasalukuyan. Siguro maganda ngayong panahon na ito, tayo ay magnilay. Mag-reflect sa ating mga sarili. Huwag na muna nating idama yung iba. Tayo na lang. Yan. Humarap tayo sa salamin, humarap tayo sa Diyos. Tingnan natin kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa Kanya. Sinusunod ba natin ang kalooban ng Diyos? Tayo bang lahat ay nagbibigay ng ating panahon upang makipag-usap sa Kanya? Para palaging may kulang kasi. Parang yung 24 hours in a day sa ating kaabalahan ay kulang. Na wala nang natitira para sa Diyos. Natatandaan ko nga nung araw yung mga kwento. Pag nag-aalay daw yung araw nung sila sa atonement of their sins. Pag nag-aalay para sa kanilang kasalanan, nag-aalay sila ng hayop. Diba? Mga hayop, pinapatay. Yung dugo, winiwisik sa mga hamba ng pinto. Yung entrails ay sinusunog. Yung meat ay kinakain. Ganun, At para sa Panginoon. Para sa Panginoon talaga at may inat para sa tao. Isa ngayon, parang ang nangyayari sa modernong panahon, kinuha na lahat ng tao na wala na yung para sa Diyos. Diba? Parang kambing. Pag kambing, nagkatay tayo ng kambing, yung balat, saka yung ibang interest, ginagawang kilawin. Yung mga laman loob, ginagawang papaitan. Yung ulo at saka yung paa, ginagawang sampalukan. Yung laman, ginagawang kareta. So, nawala na yung para sa Diyos. Kinain na natin lahat. So, ganun din ang panahon ngayon. Parang kinuha na natin lahat. Hindi na tayo naglaan. Mas kaunti para sa Panginoon. Generally speaking na yan. Lahat ay natitya ko naman na may mga tao pa na palagi nagkaroon ng pagkakataon makapagugnayan sa Diyos, lalong-lalo yung umaakin. Prayer meeting na ito ngayong umaga, lunes ng umaga. So let's praise the Lord for all of you people listening, for all of you people attending this prayer meeting, morning prayer meeting with the Lord. Alam ko na St. Peter lang yata ang sa alam ko na gumagawa sa mga korporasyon ng mga prayer meeting ng lunes ng umaga and to start the week with joining first with the Lord. Ngayon sa ating pagninilay,
Maaari makikipag-usap tayo sa Panginoon. At ang Panginoon ay mga sasabihin sa atin, may mga itatanong sa ating pagninilay-nilay. Maaring meron siyang mga bagay na itatanong sa atin, expectin nating tanong. Hindi naman yung Diyos magsasalita, may maririnig kang, ikaw, kapatid, ito ang katanungan ko sa iyo. Ayan, mga ganun. Hindi naman ganun. Baka tayo tumakbong bigla at sabihin natin, ano ba yan? May multo, may multo. Ang Panginoon ay nangungusap sa magitan ng ating konsensya. Binibigay niya ang kanyang mga mensahe either sa ating konsensya through our hearts, through the lips of our peers, through the leaders we have in our community, and to the brothers and sisters wherein we belong. Sa mga ating mga kasamahan, maaaring sa ating mga kapitbahay. At paano nangungusap ang ating Panginoon? Marahil tayo tinatanong niya. Hindi naman malalalim na tanong. Hindi rin naman tayo tatanungin ng mga true or false. Hindi rin naman tayo tatanungin ng essay na masyado tayong mahabang mag-i-explain. Tatanungin lang tayo nung ano ba yung mga nakasulat. Dahil sinabi natin na tayong lahat ay magkakaroon ng kaligtasan sa magitan ng expression of our faith and good works. Yung faith, yung pananampalataya sa Diyos, yung ating paggawa ng ating mga religious activities. Pero ang mahalagang component yung other side, yung good works. Di ba? Yun ang mahirap gawin, yung paggawa ng mabuti. Kuminsan nakakalimutan natin gumawa ng mabuti. Lalo na kung halimbawa ang mga kapatid natin nagkaroon ng atraso sa atin. Tayo may mga tampo, may mga ganyan, may hinanakit. Hindi tayo nakakagawa ng mabuti. Kuminsan nag-iisip pa tayo kung ano yung kanilang ikasasama. Pero ang Panginoon ay simple-simple lang na magtatanong sa atin. Through our conscience. Maaring hindi naman niya tatanungin tayo kung ano-ano lang. Sabihin niya, tanungin kaya tayo ng Panginoon tungkol sa ano ba yung kotseng minamaneho mo ngayon? Ayan, siguro hindi magtatanong ang Panginoon yan. Marahil ang itatanong ng Panginoon sa atin ay, sa ibang mga means sa buhay, sino-sino na ang nahihatid mo sa kanilang hantungan, sa kanilang pupuntahan ng free? Sino-sino na nabigyan mo ng laya na makasakay sa iyong mga services? O mapaglingkuran mo, may nahihatid ka na ba sa hospital na may sakit? May nahihatid ka ba ng mga na-stranded na walang masakyan pa uwi? Meron ka bang mga naihatid na at nabigyan ng transportasyon man lang sa tindi ng sikat ng araw, sa traffic sa ating kapaligiran? Siguro yun ang ating itatanong. O ikay nagmamaneho lang ng kotse sa naka-aircon at baliwala sa iyo yung nagdadambahang mga tao sa kalye. Although sa panahon hindi mo basta-basta pwedeng magpasakay, kailangan sinuhin mo rin, Baka mamaya mapahama ka rin sa mga ganitong pagkakataon dahil hindi natin alam ang motivation at saka intent ng mga tao. Pero there will always be cases wherein you will be asked by God to serve. May kapitbahay kayo nagkasakit. Kailangan madala sa ospital. Tinulungan mo ba yon? Ganyan, Meron kayong isang nabangga, may nasugatan, nagkaroon ng aksidente. Kailangan madala sa ospital. Tinulungan mo ba yon? Merong isang estudyanteng eskwela hindi makauwi sa bahay, hindi masundo ng kanyang mga magulang, naihatid mo ba yon? So those are the small little things that God may be asking us. Kasi kuminsan di natin napapansin. May daraan sa atin, nagmamaneho tayo ng kotse, air condition, may kakatok na mamalimos. Diba? Binibigyan pa natin yon. Although, hindi tayo basta nagbibigay sa mga ganyan, diba? Sabihin natin, baka membro ng sindikato yan. Pero merong mga tao, sabi ko nga di baling maloko tayo. Huwag lang magkaroon ng pagkakataon na yung kumakatok pala sa kotse natin ay si Jesus na nangangailangan. Diba? Naalaala ko yan nung bago pa lang ako sa renewal. Sabi niya, maraming punta rito na attend ng prayer meeting, manghihingi ng tulong. Di bali nang maloko tayo niyan. Huwag lang tayong maisahan na yung palang pumunta sa atin humingi ng tulong ay si Jesus na mismo sa katauhan ng taong nangangailangan. So yan ang pagnilaya natin sa ating buhay. Maaring hindi naman sa ating tanong ng Panginoon na gaano ba kalaki yung iyong bahay? Di ba ganyan? Kasi malimit, pinagmamayabang natin yan sa ating mga kaibigan.
Ang laki ng bahay ko, ano? Sana makapunta kayo, ano? May sala, may swimming pool, may second floor, ang lawak ng aking mga receiving area, ang ganda ng kusina ko, ang ganda ng aking master's bedroom, pwede ako maglaro ng baseball, ano? So ganyan, ano? At para makapunta ka, magmula sa aming sala hanggang sa kusina, kailangan mo mag-tricycle. Ganyan kalaki ang aming bahay. Ta-tricycle ka pa, no? Bahay mo lang yun, ano? Ang itatanong sa atin ng Panginoon ay hindi gano'n. Tatanong ikaw ba ay nagbigay ng shelter? Halimbawa, tuwing may mga disaster, may mga kalamidad, nagpatuloy ka ba sa iyong bahay? Mayroon ka bang mga tao na binigyan ng tulong para makasilong man lang sa gitna ng ulan, sa lamig ng panahon, sa kawalan, lalong-lalo na yung may mga nasunugan sa ating kapaligiran? Nagpatuloy ba tayo o pinabayaan na lang natin sila? Yan na marahil ang itatanong sa atin ng Panginoon. Hindi rin tayo tatanungin ng Panginoon kung ano yung sinusuot natin. Ano ba sinusuot mo? Mga signature ba yan? Ayan. Naka Louis Vuitton ba yan? Ayan, ano. Kung ano-ano, mga Gucci ba yung dala mo? Ano ba yung mga brand ng iyong mga sinusuot na clothings? Ano? Kundi ang tatanong ng ating Panginoon meron bang mga taong walang maisuot na nabigyan mo ng damit? Meron bang mga tao na wala na halos yung wasak-wasak na ang kanilang kasuotan, nabigyan mo lang ng magandang maipantatakip sa kanilang mga katawan? Alam niyo, brothers and sisters, marami akong mga naging project na katulad po ng mga relief operation, lalong-lalo pag may nabahaan, may nabagyo, may mga disasters. Ako po yung naglilid nung mga ganyang pangungulekta ng mga itutulong, mga dilata, mga kung ano, mga relief goods, ano? Kuminsan na-discourage ako kasi kuminsan may magdadala ng sa aming mga relief center ng mga damit na pangsagala sa Santa Cruzan. Imagine, magbibigay ka doon sa mga hirap na bahaan, walang masuot, papasuot mo pang Reyna Elena. Susuotin ba yun? Niluloko yata natin yung mga ganon. Susuotin ba yung mga pang Reyna Elena? Di ibig pag sinuot nila, pupunta siya palengke, bibili ng tuyo, naka Reyna Elena pa siya. Baka mamaya, pagdating sa tindahan, hanapan pa siya, ba't nasan yung Constantino mo? Ba't di mo kasama? Di ba? So may mga ganyan, na yung mga itinatapon nila, ibinibigay. Actually, hindi sila nagmamagandang loob, kundi nagbabawas lang ng mga basura sa bahay. Hindi na-appreciate ng Panginoon yan. Hindi na-appreciate ng Diyos. At maski nung ating pinagbigyan, hindi rin na-appreciate yung mga bagay na yun. Hindi rin itatanong ng Panginoon gano'ng kataas na ang sweldo mo. Di ba? Hindi magtatanong sa atin ng ganyan. Ikaw ba, magkano ang sweldo mo? Magkano na ba na-commission mo? Di ba? Lalo na sa atin, sa mga St. Peter. O nakailang ka bang plano na? Mga ilang plano na nakuha mo? Di ba? Paramihan tayo ng planong nakukuha. Marketing di ba? Hindi naman itatanong ng Panginoon yan. Ikaw ba, magkano na yung iyong, nakapag-submit ka na ba ng iyong quota? Ayan. O mas sa quota, para mabigyan ka ng mga incentives ng kumpanya. No? Ang itatanong ng Diyos ay hindi ganyan. Ang itatanong ng Diyos sa atin ay, paano mo nakuha yung iyong mga pera? Diba? Nakuha mo ba yan sa masamang paraan? Nandaya ka ba? Diba? Nangkurap ka ba? Ano? Maaaring ganun ang itatanong sa atin ng Panginoon. Diba? Hindi itatanong ng Panginoon kung magkano, itatanong kung paano mo nakuha yung pera na yan. Di ba? Nandaya ka ba sa iyong mga pinasasubmit mong mga ITR? At isang pandaraya ng ating mga empleyado yung hindi pagpasok sa oras, pero magre-report ng 8 hours. Pandaraya din yun di ba? Tapos yung mga kasama natin sa office, kuminsan mag-uuwi ng mga bond paper, mag-uuwi ng mga paper clip, cutter, gano'n, di ba? Usually ganyan. O minsan nung nagtrabaho sa isang kumpanya, sa requisition pa lang, alam mong iuwi. Saan ka nakakita na opisina magre-requisition na may kasamang Crayola? Di uwi, alam mong iuwi talaga yon, di ba? Yan. Hindi gano'n. Itatanong ng Panginoon, paano mo kinuha at hindi ka ba nandaya? Hindi rin itatanong kung ano yung job title mo. Ano yun? Kung supervisor ka ba, manager ka ba, boss ka ba, vice president ka pa. Ang itatanong ng Panginoon sa atin paano ang naging relasyon mo sa iyong mga katrabaho?
Na-perform mo ba ng maayos? Masungit ka bang boss? Tirador ka bang boss? Di ba? Di ba sa kwan ngayon, sa statistics ngayon maraming nagre-resign sa trabaho hindi dahil sa hindi maganda ang kumpanya, dahil sa hindi maganda yung kanilang mga immediate superior. 70% of those who resign from the jobs, not because the company is bad, but because the immediate superior is not good. Yun ang karamihan na nagre-resign. So yun ang itatanong sa atin, Diyos, paano ka nakikitungo sa iyong mga kapwa-empleyado? Di ba? Hindi rin tatanong ng Panginoon kung sino-sino ba yung mga kaibigan mo, how many friends you have. Ang itatanong ng Panginoon, sino yung mga taong gustong makipagkaibigan sa iyo? Di ba? Marami kasi sa atin, friend-friend kay ganon, pero actually, hindi siya friend nun. No? Nakikisama lang. Yun talaga ang kailangan nating sundan. Sino ba yung gustong makipagkaibigan sa iyo? Ano? Pag marami yung gustong makipagkaibigan sa iyo, ang ibig sabihin, mabuti kang tao. Hindi rin itatanong ng Panginoon kung anong neighborhood, saan ba tayo nakatira? Sa Forbes Park ba? Sa Corinthian Gardens ba? Di ba? Ang itatanong pang Panginoon, anong klaseng kapitbahay tayo? Tayo ba yung kapitbahay na walang pakundangan? Yung pag magbibidyo ako'y abot sa ika-30 block? Mabuti kung maganda ang ating boses nakakapagpatulog. Kung ang boses natin parang pinunit na yero, pagkatapos kakanta tayo mga kanta ni na Whitney Houston at Maria Carey na pagkatataas na medyo sasabit at bibitin pa dun sa dulo, tapos may kasampang pagpiyok. Ano? So, pag narinig ng kapitbahay yan, hindi sila makakatulog, may inis pa. Diba? Ganun ba tayo? Tayo ba'y nagtatapon ng basura sa bakuran ng may bakuran? Winawalis ba natin yung ating harapan tapos nilalagay doon sa kapitbahay? Yan ang itatanong sa atin ng Panginoon. Maganda pa tayong kapitbahay. Alam niyo sa probinsya, nung maliit pa ako, nung ako'y bata pa, ang isang kaugalian na nakita kong hanggang ngayon ay dapat nating ison, yung pagbibigay ng ulam. Sa amin kasi usong-uso yun Pag nagluto ng ulam, kukuha ng tasa, ibibigay sa kapitbahay. Kaya kapag wala kang ulam, makikita mo na lang, makakapananghalian ka na kasi may ulam na bigay ang mga kapitbahay. Iba-ibang luto yun, ano? May paksiw, may kung ano, may adobo, may ganyan. No? Pero namimigay ang mga kapitbahay. Diba? Hindi rin tatanong ng Panginoon ang kulay ng ating skin, ng ating mga balat. No? Ang itatanong ng Panginoon ay yung ating karakter. Ano bang kalooban meron ka? Tayo mahilig magpaputi Di ba? Umiinom pa tayo ng mga glutathione, palagi tayo nagpupunta sa parlor, nagpapaalis ng mga, nagpapatawag doon, yung mga wax-wax pa ng mga kung ano-anong pinapawax natin Di ba? Papaganda ng buhok, papaganda ng skin, magpapafacial, ganito. Hindi tinitingnan ng Panginoon yan. Titingnan ng Panginoon, ano ba yung laman ng iyong kalooban? That is where God is looking at. Ano bang laman ng ating karakter? Di ba? Kaya isang pag-reflect ngayong mahal na araw, yung pagtingin sa salamin at pagtingin sa ating mga sarili. Ano ba ang meron akong dapat iharap sa ating Panginoon? Ako ba'y karapat-dapat na humarap sa Panginoon? Ako ba'y karapat-dapat na humiling ng marami sa Panginoon? Ako ba'y karapat-dapat na tingnan niya at bigyan niya ng kanyang pagmamahal? Yung mga refleksyon na ito ang tingnan natin ngayong mahal na araw upang tayo malapit at maging malapit at talagang maging tunay na ituring na kaibigan at anak ng Diyos. Ang ating takeaway ngayong araw na ito, dito sa umagang ito, ay ang mga sumusunod. In our happy moments, let us praise God. In our difficult moments, let us seek God. Hanapin natin siya. In our quiet moments, kung tayo nag-iisa, let us worship God. Sumamba tayo sa ating Panginoon. In our painful moments, napalagay ko lahat tayo palaging maraming painful moments. Yung tayo nabigo, yung tayo nawalan tayo ng mga jowa, yan, yung ating mga karelasyon ay biglang nawala na lang, hindi tayo makapag-move on. Di ba? Palaging lumaalala sa atin yung mga naglahong pag-ibig. Ayan, yung mga umayaw sa atin. During our painful moments, let us trust God. Magtiwala tayo sa Panginoon. And in every moment of our life, sa lahat ng panahon at minuto ng ating buhay,
let us always thank God. Magpasalamat tayo sa Diyos sa ating buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating trabaho, sa ating kinalalagyan sa buhay. Anuman ang ating mga nadarama at naging kahirapan, magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat siya'y nandyan at kasama natin magpasawalang hanggan. Muli po, ay magandang umaga po sa inyong lahat, and praise be God, and praise be everybody, lalo-lalo na doon sa mga taga St. Peter, anywhere in the Philippines, magandang umaga po sa inyong lahat. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now, shall be world without end. Amen. Pagpalain tayong lahat muli, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat. God is good all the time. Thank you for joining us today. View our past broadcasts on our Facebook page, St. Peter Community, and subscribe our YouTube channel. Like, share, and hit the bell.